po. Ay, good morning po mga kababayan man sir. This is Jom, the Filipino channel ng inyong pong lingkod. So today is August 22, 2026. At tayo ngayon ay papunta ganyan sa may BTH OA sabi compound. Dito yan sa may Generoso Street, Karuhatan. At dadalhin po natin sa may PICC, sa may Vicente Soto Street, Barangay 76, Pasay po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti po. Nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government of private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po na ang pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Babalik po tayo mamaya konti pag nakakuha na po natin sila. Enforcers, pero nakausap naman natin yung mga nagtatrabaho, lalo na dyan sa may Magallanes. Sabi nila ay patapos naman na. So baka around 6:30 o 7 onwards tapos na ang pagsusumpuni dyan sa Magallanes southbound. Ilan nga ulit na lanes ang bukas sa ngayon, Kelly? Sa ngayon, ang bukas dyan sa may Estrella ay nasa 2 linya sa may Guadalupean. Yung 2 linya sarado naman kasabay na dyan ang pathway system. Naku, sana po, yun na yung report po ni Kelly. Mga kapamilya, kung kayo merong lakad na plano ngayong Sabado, is mag-double thinking magpaplano po para maiwasan yung mga kasada ngayon. Kelly, maraming salamat at ingat. Yan po si Radio Patrol, Kelly Cordero. Hindi mo ulit. Po ngayong Sabado, kung kayo po dadaan dyan sa EDSA, yung report po ni Kelly, may bahagi po na limitado yung mga lanes na bukas dahil meron pong pagpupumpuli ginagawa dyan sa may bandang Makati hanggang sa may area ng Pasay. Kaya wala na po ang mga alternative routes. Ay mas mabuti po para hindi kayo maipit sa traffic at makarating pa rin po ng on time sa inyong mga lakad. Good morning, partner! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Si partner kasi humihinga lang kanina, nagbe-breathing exercise. Sakay na po. Naghahanda para kayo mabasa. Sakay na po, hindi kakayanin, may tricycle. Atras ko na lang po. Sakay na po. Hindi kakayanin, may tricycle kasi. Hindi kakayanin mag-build up ko dyan. May boses na po. At dahil po 6:90 na, sisimulan na namin ni partner ang inaabangan po ninyong mga ganap sa lingkod na daan. Sunod, drop na natin sila. Hindi tayo nakapag-play. Alam na natin ang dahilan kung bakit. Ano po? Ayan, i-drop naman na natin sila. At nag-aantay tayo ng ating susunod na mission. At iba pa ang marahas na insidente. Iginiit ng PLDT at Smart Communications na dahil ito nagpapanatiling ligtas ng kanilang network laban sa mga content na maaaring makasama sa mga kabataan. Inaasahan ding madaragdagan pa ang mga website na iba pa ng telecommunication company patay sa monitoring efforts at nakikipag-ugnayan sa mga ahensya ng pamahalaan.
Sa ibang balita, pinalagan ng prosecution team ang pahayag ng kapatid ni Vice President Sara Duterte na si Davao City Congressman Paulo Duterte na may predetermined narrative sa impeachment trial. Iginiit ni House Prosecutor Terry Ridon na kahit umaasa ang vice-presidenteng mapabibilis ang takbo ng paglilitis, hindi naman nangangahulugang mistulang may nakalatag ng script sa impeachment. Naniniwala rin si Ridon na kailangan ang physical presence ni VP Sara sa paglilitis dahil marami ng testigo ang lumulutang kaugnay ng Article 1 o ang sinasabing maanumalyang paggastos ng confidential funds ng vice-presidente. Nakatakdang ituloy ang impeachment trial ni VP Sara sa Lunes matapos kanselahin noong Martes at Miyerkules dahil sa masamang panahong dulot ng habagat. Sa iba pang balita, nakapagtala ang National Kidney and Transplant Institute ng 5 kaso ng pagkamatay dahil sa leptospirosis matapos ang ilang linggong pag-ulan at pagbahabunsod ng habagat. Ayon sa NKTI, aabot na sa 19 na kaso ng leptospirosis na naitala na karaniwang hindi agad nalunasan kaya lumala. Sa San Lazaro Hospital, pumalo na sa 50 ang naka-admit habang 2 ang nasawi dahil sa leptospirosis. Ang leptospirosis ay karaniwang nakukuha dahil sa paglusong sa baha na mayroong incubation period ng hanggang 1 buwan. Nanawagan naman ng mga opisyal ng Bataan sa gobyernong ayusin ang mga flood control projects sa lalawigan na nasira ng habagat. Sinabi sa DZMM ni Bataan Acting PDRRM Officer Rowena Santos na aabot sa kalahating bilyong piso ang paunang halaga ng pinsala sa infrastruktura. Na karamihan anya ay mga napinsalang proyekto kontra baha. Nasa 56 million pesos naman ang halaga ng pinsala sa agrikultura kung saan mahigit 1,700 ektaryang pananim ang apektado. Ayon kay Santos, nakauwi na sa kani-kanilang bahay ang mga residenteng lumikas sa baha, partikular sa Dinalupihan, Hermosa at Maribeles. Huwebes na isailalim sa state of calamity ang Bataan. Rehabilitate po yung mga flood control projects kasi napaka-importante po ito sa amin, lalo na po may paparating po ulit na bagyo. So napaka-importante po kung agad po na maayos po yung mga nasira pong mga flood control sa amin. Nag-uwian na ang mga residente mula sa evacuation center sa Occidental Mindoro. Sinabi sa DZMM ni Oriental Mindoro Governor Eduardo Gadiano, bahagyang umaliwalas na ang panahon kaya minabuti na ng mga residente na umuwi. Aabot naman sa mahigit 100 milyong piso ang pinsala sa agrikultura sa lalawigan dahil sa ilang araw ng pagulan at pagbaha sa lugar. Samantala at dismayado naman si Gadiano sa halos 30 flood control project sa lalawigan na anyay hindi epektibo at nasira pa. Gusto kong nailagay sa tamang lugar yan at naipagawa ng maayos. Oo. At siguro yung tamang specification na nakalagay doon sa program of work. Tingin ko papakilabangan ng mamamayan at makakaprotekta ng mga bayan at Hindi pa nakakauwi ang mahigit 200 pamilyang lumikas sa malakas na pag-ulang dulot ng habagat sa Calabarzon. Sinabi sa DZMM ni Office of Civil Defense, Calabarzon, Information Officer Raf Sasutona na baha pa rin sa mga lugar na tinitirhan ng mahigit 8,000 individual na nananatili sa mahigit 100 evacuation centers sa rehiyon. Sa tala, umabot na sa 224 million pesos ang pinsala ng habagat sa agrikultura at mahigit kalahating bilyong piso sa infrastruktura, partikular sa Batangas at Cavite. nag-elevated na po yung ating mga soil, yung mga infrastructure, yung apektahan na rin po dahil po sa patuloy na pag-ulan ng mga nakaraan. And then meron din po tayong reported coming from the health facilities from the DOH Stage 8 for amount of 14 million. Panahon, patrol! Binabante
Bantayan ngayon ang dalawang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa pag-asa na mataan ang bagyong may international name na Saudel sa layong 2,710 kilometers silangan ng Northern Luzon at maaaring pumasok sa PAR sa Lunes. Habang isa pang tropical depression ang nasa 1,195 kilometers east ng northeastern Mindanao. Patuloy namang makakaapekto ang habagat sa northern at central Luzon at posible ang kalat-kalat na pag-ulan sa Ilocos Region, Caraga o Cordillera, Cagayan at iba pa. Maluwalas na panahon naman ang inaasahan sa Metro Manila at sa nabigalang bahagi ng bansa ngayong weekend. Pero pagdating ng Martes, asahan ng muling pag-ulan at dulot ng habagat. Tatagal ang habagat hanggang Oktubre. Abangan na panibagong dagdag presyo sa produktong petrolyo nakaamba sa Martes. At halos lahat ng mga barangay sa Puerto Galera, Oriental Mindoro nakaranas ng landslide. Yan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng Radyo Patrol, Balita Alas 7, Weekend. Radyo Patrol, Balita Alas 7, Weekend. Kahit may edad na kami, masigla pa din. Tuloy lang sa activity. On the go! Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Artisan. Para sa mga active adults, may Artisan. Ang Artisan ay underrated type 2 collagen at MSF. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Artisan. Let's go! Make your move, baby. Artisan, let's go! Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan, magiging ang Artisan sa mga leading drugstores nationwide. Halagang paalala, ang Artisan ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin paggamot. Ano ang po na sa ganyan? Buhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalita para asahan at mapagyaman. For news, you can trust. For the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team. Ano mga concerns? Ano mga issues? Magkakampitang bukas ang Pilipino. Programa para sa bawat Pilipino. Asuntin talaga, ano ang kailangan nilang malaman? Si Doris Piconia ang nag-iisang Lucian ng masa. Gusto nyo makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon. Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga, sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM 7. Sa nagdaang 40 taon, magkakasama tayo sa bawat balita at bawat kwento ng lungkot, saya, kabiguan at tagumpay. At sa mga darating pang panahon, patuloy tayong maghahatid ng balita at serbisyong kumpirmado, sigurado. Ito po ang DZMM. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service. Basta AM, DZMM. O ang DZMM. Radio Patrol, balita. Nakaranas ng landslide ang halos lahat ng mga barangay sa Puerto Galera, Oriental.
noong 19th Congress. Kinakailangan sa lalong madaling panahon maipasa na natin itong batas na ito para din maiwasan na ginagamit ng mga makakapangyarihang tao yung kanilang power at resources para baluktutin yung ating justice system. Target ng Senadong tanggalin ang travel tax ngayong taon. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, inaasahang tatalakayin sa Senado ang panukalang pagtanggal sa naturang buwis na una nang naipasa sa Kamara. Sakaling ipatupad nito, aabot anya sa 6 na bilyong piso ang posibleng mawala sa kita ng gobyerno. Pero mababawi rin kung palalakasin ang turismo sa bansa at tataasan ang buwis sa ilang produkto gaya ng sigarilyo at vape. Sa labas ng bansa, pinatulang guilty sa subversion ng korte sa Hong Kong ang 2 aktivista kaugnay ng pag-organisa ng taunang vigil bilang paggunita sa Tiananmen Square Massacre. Inasahang sesentensyahan ang mga aktivistang sina Lee Chuk-yan at Cho Hang-tung ng hanggang 10 taong pagkakakulong sa ilalim ng National Security Law. Taong 1989 na mangyari ang pagsugpo ng militar sa mga pro-democracy protest sa Tiananmen Square, kung saan pinaniniwala ang libo-libo ang namatay. Ay, ayan, so na-drop na natin siya. Maraming salamat po, God bless. Paalam po.